Ang laki po ng pagkakaiba, imahe, kredibilidad, pagkatao, paninindigan at accomplishment ng mga nakaraang Senado at membro ng Senado kumpara sa kasalukuyan. Kung babasahin po natin ang nakaraan, on record naman, public document, hindi masyadong mapolitika ang mga nakaraang mga senador, lalo na po noong mga panahon ng mga 1990s or 80s or 70s pa. Kung ikukumpara mo ngayon, 2025. Kasi yung pong mga senador dati sumusunod sa ating saligang batas. At yung kanilang pagiging independent bilang senador ay binibigyan nila ng priority ang kahalagahan, pinagtiwala sa kanila ng taong bayan kung bakit sila naging senador. Ang loyalty nila noong araw ay sa taong bayan, hindi sa Malacanang, hindi sa politiko at hindi sa kaibigan. Na kung ikukumpara mo sa ngayon, 2024-2025, ang galaw ng mga senador, alam mo na, hindi ang karapatan ng mamamayang Pilipino ang kanilang pinanghahawakan at binibigyan ng pansin. Yung karapatan nila o yung karapatan ng kanilang kaibigan, kapartido, o kung sino man at anumang relasyon, yun ang pinaglalaban nila. Kahit malinaw sa saligang batas at mga batas na sila ay senador ng mamamayang Pilipino bilang senador ng Republika, hindi senador ng iisang pamilya, hindi senador ng mga pinagkakautangan nila ng loob kung ano man ang dahilan at ginagawa nila yon. Di natin alam. Dahil dyan, pag binasa ng ating mga kabataan ang record noong araw at record ngayon, madidismaya ka. Hindi natin man pwedeng sabihin dala ito ng panahon na iba ngayon kumpara nung araw. Kasi ang senador noon at senador ngayon, ang tawag sa kanila ay kapwa-senador. Sila'y nahalal, kaya naging senador. Sila'y nanumpas sa saligang batas, natutuparin ang lahat ng alituntunin ng batas. Ang sinumpaang batas noong mga nakaraang panahon, ayan din po ang kanilang sinumpaan ngayong kasalukuyang mga senador. O sabihin natin na hindi na 1970s o 60s, 1980s, 87 hanggang ngayon. Yung senador noong 1987, sunod na mga taon hanggang 1990s, hanggang sa nakalipas na mga taon, iisa rin ang batas na kailan sinumpaan, 1987 Constitution, katulad ng mga senador ngayon at senador noong nakaraang taon. Wala naman pong ibang pagbabago dyan eh. Baka nga masarap pa at malaki pa ang sweldo at kinikita ng mga senador ngayon kumpara sa mga nakaraang mga senador. Kaya ko po hinahalimbawa ito at pinaparating sa inyo mga kaibigan, trabaho lang walang personalan bilang mamamahayag, traditional media at political blogger. Kasi po, ang mga senador, yan po ang pinanggagalingan na pwede hong maging national position sila. Hindi lang paging senador, pwede silang mag-vice president, pwede silang mag-presidente. Kasi yun po yung sunod eh. Kongreso, local official, congressman, tapos senador. Pag senador, pataas na yan eh. Bihira naman yung senador ka, tapos magme-mayor ka. Bihira naman yung senador ka, tapos magkukonsihal ka. Malabo yun. Minsan yung kadalasan ang target vice president or presidential. So napakataas po ng mga expectation or kanilang posisyon patungo sa pinakamataas na kapangyarihan sa ating gobyerno. Kaya dapat mataas ang kredibilidad, kinalaman, prinsipyo at pagrespeto sa taong bayang naghalal sa kanila at yung ating saligang batas. Pero ang tanong sa akin pong nakikita ngayon ay katulad din po ng nakikita ninyo, hindi po kasi nangyayari yon. Para bang nagiging arrogante pa nga ang dating ng iba. Akala mo sila lang tama, lahat. Ala nang pakialam. Meron nga, dalawa na nga senador po nagsasabi dyan na
Kahit anong sabihin ng pro o anti sa impeachment, wala silang pakialam, hindi daw niya papakinggan. Ang nagsabi niyan ay si Senate President Escudero. Ito naman si Kiko Pangilinan, gumaya. Kahit daw anong sabihin ng ibang tao, okay lang, parte raw ng kailang karapatan yun, pero hindi daw magbabago yung kanyang paniniwala. Na siya dapat maging chairman ng Committee on Agriculture, kaalyado ni Escudero, kapalit ng kanyang posisyon ay yung kanyang pagiging kaalyado ng senador at pinaniwala ang nag-delay ng karapatan ni Sara Duterte at karapatan ng mga Pilipino malaman kung anong katotohanan sa kasong Article of Impeachment na kinakaharap ng Office of the Vice President. Yan ang ilan lang sa mga senador. Kung iisa-isahin natin ang bawat senador sa ngayon, di ko naman nilalahat. Abay, baka malaglag kayo sa upuan. Meron nga akong senador dyan, walang ginawa. Kahit daw siya'y sunugin, amoy Duterte siya eh. Meron naman ng isang senador dyan, walang ginawa, kundi ang iniisip i-dismiss kahit na wala ng trial. Meron naman ng isang senador na totally kinu-question ang kredibilidad at jurisdiksyon ng Senado. Ganyan ang galaw eh. Pati yung kanilang tahanan, pati yung kanilang posisyon, pati yung kanilang kalagayan ngayon, kinu-question kung merong silang daw karapatan, jurisdiksyon doon sa kanilang gagawin. Wow! Di ba? Merong gustong mag-file ng motion at kukwestiyonin yung kanilang ginagawa kung hindi daw inaayon sa batas. Meron naman hong gustong i-dismiss na. Meron naman hong ang mga galaw puro Duterte lang, wala nang pakialam sa iba. Yan ang Senado ngayon. Kaya nadadamay yung matitino. Meron pa rin pong matitino dyan. Pero dahil numbers game, ang lahat ng usapan sa Senado, motion, debate, lahat yan ay numbers game. Majority, 50% plus 1 plus 2, yan po ang masusunod. Kahit mali, pag pinagbotohan nila, sila pa rin ang masusunod. Kasi numbers game, yan ang malungkot. Ang paghahanap po ng hustisya, hindi naman numbers game. Ang paghahanap ng hustisya ay labanan ng dokumento, ebidensya at testigo. Pero pagka ang ibabaw ay kampihan, numbers game, kahit na mali, kung marami ang kanilang paniniwala, ganon, panalo sila. Yung matitino dahil kakaunti sila, talo sila. Iyon ang sitwasyon sa ngayon. Nung araw po, walang ganyan. Mataas ang respeto ng taong bayan sa mga senador at sa Senado bilang institusyon. Noong mga panahong karespeto pa ang mataas na kapulungan. Ngayon, kakaunti ng karespeto dyan. Karamihan dyan, kampihan. Walang pakialam sa bayan. Walang pakialam sa iba. Hindi lang nila ipinararamdam. Sinasabi pa. Please like and share ng ating mga video pinag-uusapan dahil malaga ito para sa ating lahat. Yung mga ayaw maniwala, sarado ang isip nun.